Nung panahon na yon, auntie, baguhan pa lang ako sa Maynila, galing probinsya, desperado na makahanap ng trabaho, at gaya ng karamihan sa atin, basta okay ang pasweldo. Game tayo dyan, wala nang tanong-tanong pa. Magandang gabi, Auntie Christy. At sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror, ako nga pala si Aurelio. 48 years old na sa ngayon, pero itong kwento na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 2 dekada na ang nakalilipas, early 2000. May nakilala akong kakilala ng kakilala ko, si Nestor. Sabi niya, "Tol, may trabaho ako para sa'yo. Malaki ang sweldo. Pero bawal lang yung maarte ha. Pero madali lang naman ang gawain. Gabi ang duty at malamig pa sa loob." Ako naman dahil sa hirap ng buhay noon, go na ako agad. Dinala niya ako sa isang compound sa dulo ng isang madilim at mahabang eskinita. Walang signboard, isang lumang bodega na may kalawangin na gate at sobrang tahimik ng paligid. Sabi ko pa nga noon, "Pre, legit ba ito? Parang haunted house ah." Napangiti lang si Nestor at sabay sabing, "Basta tol, wag ka lang pasaway ha. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Wag kang usisero. Ang sweldo ay every Friday, cash at walang bawas." Sa unang linggo ay ayos naman ang lahat. Ang trabaho namin ay mag-repack ng mga karneng pang canned goods daw, at yung iba naman ay sinasabi nila na gagamitin itong pang relief o pang export. Pero auntie, sa totoo lang, mula pa lang sa amoy ay may kakaiba na. Kasi kahit sanay ako sa amoy ng baboy o baka, iba ito matapang, malansa na hindi mo maipaliwanag. Kahit safeguard, suka o detergent pa ang gamitin mo, hindi nawawala sa kamay mo ang amoy. Tuwing gabi may van na dumarating mga bandang 12:00. Walang plaka. Kulay puti at minsan may logo pa ng ospital, yun nga lang mukha namang peke. Yung mga laman, naka-black plastic bag na malalaki o nakasako lang, tapos ibababa ng mga lalaking nakaitim na damit at face mask, seryoso at mga walang imik, diretso lang sa likod na pinto ng freezer room para i-deliver ang mga tinagurian na raw materials. Sabi pa ni Boyet, "Huwag kang tititig gentle, baka mapagtripan ka pa ng mga yan." Tumango lang ako, pero sa loob-loob ko, parang may kaba sa dibdib ko. Alam mo yung pakiramdam na may mali pero hindi mo pa alam kung ano. Isang gabi, auntie, habang nasa break kami sa labas ng bodega, napansin kong ang daming aso sa bakuran. Mga sobra ang payat. Kalbo-kalbo pa nga yung iba. Napansin kong parang kabisado na nila yung paligid ng pabrika. Kadalasan, kapag naglalabas kami ng mga reject na karne, kahit may amoy pa yon, nag-aagawan sila agad-agad. Pero nang gabing yon kakaiba. Pagkalabas ko ng mga scrap, tahimik lang silang lahat. Tapos, mula sa dulo ng bakuran, may isang malaking itim na aso. Mas malaki ito kumpara sa karaniwan, para itong may isip kong tumingin sa mga kasama kong workers. Dumiretso siya sa lagayan ng scrap. Inamoy lang sandali, tapos kinain ng mabagal ang mga laman-laman nito. Walang ibang lumapit ni isa. Parang lahat sila natatakot sa kanya. Pagkatapos niyang kumain, tumingin ang aso sa amin. Yung tingin na parang binabasa ang iniisip mo. Tapos bigla siyang tumalikod, sabay alis, at parang automatikong sumunod yung lahat ng ibang aso. Simula noon, auntie, kahit anong itapon naming tira, walang lumalapit hanggat hindi siya ang nauuna. Isang gabi, habang nag-aayos kami ni Mang Cesar ng mga items na for pick-up, sabi ko sa kanya, "Mang Ces, parang iba ang amoy nitong nasa freezer ah. Hindi baboy ito ano?" Sumagot siya habang nakayuko. Medyo mahina niyang sinabi, "Aurelio naman, wag ka nang magtanong, pwede ba? Basta magtrabaho ka lang dyan ng maayos dahil hindi mo gugustuhing malaman kung ano yan." Tapos bigla kaming may naramdamang tao sa bandang likod ng mga estante. Parang may nakikinig sa usapan namin, sabay bulong niya, "Pag nandyan yung supervisor natin, mag-ingat ka, huwag kang magtatanong ng kahit na ano." Sabi-sabi kamag-anak daw iyon ng may-ari ng pabrika. Kinabukasan auntie,
Maaga akong pumasok sa trabaho. Wala pa si Mang Cesar. Akala ko medyo tatanghaliin lang siya. Ang sabi ng supervisor, umuwi daw sa probinsya. Pero wala namang nakakaalam kung saang probinsya yon. Wala ring sinabihan ni isa sa amin. After nun, parang nagbago na yung atmosphere sa bodega. Tahimik ang lahat, bihira mag-usap-usap, tapos may mga bagong tauhan na biglang dumarating, mga naka-civilian lang o walang uniforme. Doon sa isang kwarto na may signage ng unauthorized persons only, una nilang dinadala ang malalaking sako. Pagkatapos ay ilalabas na tilad-tilad na ang mga laman bago pa isalang sa mga makinarya ng dilata. Ilang araw lang ang lumipas. Habang nagre-repack kami, napansin kong may plastic ng karne na nakabukas ng kaunti. May lumabas na bendahe at ID tag. Nabasa ko yung nakasulat. Unidentified male, DOA, kaya't sobrang natakot ako. Sabi ni Nestor, "Pre, wag mo hawakan yan. Lagot tayo pag nakita tayo ng supervisor ng cutting section. Siya ang mag-i-inspection at magpi-prepare niyan sa slicing machine." Sagot ko, "Pre, tao to di ba?" Tumingin lang siya sa akin ng seryoso. Sabay sabing, "Tao nga. Pero tol, wag ka nang magtanong. May pamilya ka pa, di ba?" Simula nun, auntie, hindi na ako mapakali. Kasi tuwing gabi, pag mag-isa ako sa freezer area, may naririnig akong mga mahinang yabag. Parang laging may nagbabantay sa akin sa likod ng mga makinarya at estante. Pero hindi ako nagpapahalata na naiilang ako sa trabaho namin. Kung minsan pa nga may naririnig akong mga sigaw ng mga tao sa loob ng mga pribadong silid na tila pinapahirapan. Isang gabi, dumating na naman yung puting van at may mga lalaking nagbuhat ng mga lata na bagong selyado paakyat sa loob ng sasakyan. Tinanong ko si Boyet, saan ba talaga dinadala ang mga iyan? Mahina niyang bulong. Sabi nila pang-hospital daw yan sa mga malnourished na pasyente daw. Pero pre, naniniwala ka ba dun Para namang hindi makatotohanan. Para saan ba kaya talaga ang mga iyan? Natahimik lang kami pareho. Kasi alam naming pareho kaming may masamang kutob. Pero wala kaming lakas ng loob magsalita sa mga kinauukulan. At palagay nyo kanino kami magsusumbong. Pwede kasi na maaaring malagay lang sa alanganin ang mga buhay namin kapag ginawa namin iyon. Isang gabi, habang nag-aantay ako ng uwian sa labas ng bodega, auntie, napansin kong may daanan sa likod. Yung service path na hindi gaanong nadadaanan kasi puro putik at tuyong dahon. Kaya dala ko lang yung maliit kong flashlight na madalas kong gamitin kapag nag-check ng stock sa gabi. At ewan ko ba kung bakit pero parang may humihila sa akin papunta ron. Parang may bumulong na hangin na nagsasabing, "Tingnan mo lang saglit." Medyo may kalayuan iyon sa main building. Dahan-dahan akong naglakad. Yung mga yapak ko halos walang tunog kasi basa ang lupa. At habang papalapit ako sa dulo, naamoy ko agad yung amoy na parang nabubulok na karne. Yung klase ng amoy na kumakapit sa ilong mo kahit isang beses mo lang ito malanghap. Pagtutok ko ng flashlight, una kong nakita yung tambak ng lumang karton at mga sirang drum. Tapos may hukay sa gilid ng pader na hindi ganoon kalalim pero may laman. Auntie, una kong inisip baka tambak ng basura ang nasa ilalim. Pero nang itutok ko ng maayos yung ilaw, tumambad sa akin yung mga buto at sa tabi nun. May mga nakakalat na sinturon, wallet, relo at sapatos. Iba't ibang size ng uniforme. May iba pang may mga pangalan. Parang gamit ng mga katrabaho kong dati kong nakikita na biglang nawala ng walang paalam. Napaatras ako. Nanginginig yung kamay ko. Putya. Yung ilaw ng flashlight ko, kumukurap-kurap pa kasi nga malulowbat na ng time na yon. Tapos dun ko napansin na may nabuong anino sa pader. Mabagal. Gumagalaw galing sa loob ng bodega. Kaya dali-dali kong pinatay yung ilaw at nagtago ako sa likod ng drum. Halos marinig ko yung tibok ng puso ko. Sabay narinig ko yung gate na bumukas. Mula sa kinaroroonan ko, nakita ko yung liwanag ng headlights. Dahan-dahang lumusot sa pagitan ng mga drum at kahon.
Tapos sumunod yung ugong ng engine ng forklift. Narinig kong ibinaba ng operator yung kargada, tapos may dalawang lalaking naglalakad at umalalay. Pareho silang nakasuot ng itim na t-shirt, may suot na gloves at mask, at yung isa may dala pang clipboard. Tahimik sila, auntie. Walang kahit anong usapan. Tanging tunog lang ng mga yabag nila sa putik, yung maririnig mo, hanggang sa may isa sa kanila na nagsalita ng mahina. Pero klaro, bilisan mo, baka doon pumunta yung nakita ko kanina. Pre, hayaan mo na yan. Itapon muna natin ito para makaalis na tayo rito. Ang baho ng amoy eh. Makikilala naman natin yan sa CCTV bukas. Doon ako halos mapatigil sa paghinga. Tapos, narinig kong may hinila silang drum at yung tunog nito habang dumadampi sa lupa. Shk, shk. Hinila nila papunta sa mismong hukay na nakita ko kanina. Tapos ilang segundo lang, may narinig akong kalabog. Parang may inihulog sila sa loob ng hukay. Sa sobrang kaba ko, auntie, napakagat ako ng labi para lang hindi ako mapasinghap o mapasigaw. Kasi kahit konting galaw lang, baka marinig na nila ako. At habang nakayuko ako at nakatitig sa lupa, ramdam ko na may liwanag ng flashlight na dahan-dahang dumaan sa ibabaw ng drum na pinagtataguan ko. Umabot pa ito sa balikat ko. Tumigil saglit at nakiramdam. Saka sila umalis dahan-dahan, sumakay sa forklift at ilang segundo pa, yung tunog ng makina unti-unting lumayo hanggang tuluyang makapasok ulit sa loob ng planta. Nanatili lang akong nakayuko, nanginginig pa rin, hanggang sa siguro mga 5 minuto bago ako muling tumayo at yung flashlight ko, nang i-on ko ulit, halos hindi ko na maitutok kasi nanginginig pa rin yung kamay ko. Pero pagbukas ng flashlight, napansin kong may isa pang wallet sa gilid ng drum at nang silipin ko, auntie, may ID sa loob. Pangalan ni Boyet Manalo, yung katrabaho kong hindi na pumasok nung 1 linggo. Pagkatapos mawala ni na Mang Cesar at Boyet, tila mas naging kakaiba na ang takbo ng mga gabi sa pabrika. Tahimik ang lahat, bihira na ang kwentuhan, at kahit may bagong pasok, parang takot silang makihalubilo. Sinubukan kong makipagkaibigan sa ilan, pero puro sagot lang ng oo at hindi ko alam Para bang lahat may itinatagong kaba. Hanggang isang gabi may nakilala ako, si Claire. Bagong pasok din daw siya, tahimik pero magaan kausap. Nagsimula lang sa simpleng, "Uy, gusto mo ba magyosi?" habang break. Nagkatinginan kami sandali, tapos sabay kaming lumabas sa likod ng bodega. "Bawal pala dito to," sabi ko habang humihit-hit. Ngumiti siya ng bahagya, di wag mong ipaalam. Sabay kaming natawa kaya lang mabilis ding natahimik. Simula noon, palagi na kaming magkasabay. Kapag break time, magkasama kami sa sulok ng freezer area. Minsan nagkukwentuhan tungkol sa mga buhay namin bago kami napadpad dito. Ang sarap ng pakiramdam, auntie, kasi sa gitna ng ganong sitwasyon may kasama kang nakakaintindi. Kahit papano. May mga gabi na kaming dalawa na lang ang naiwan kapag overtime. Nag-aayos ng mga kahon. Tapos biglang hihina ang boses niya. "Aurelio, di ka ba natatakot dito?" Sagot ko, "Sanay na siguro. Mas nakakatakot pag wala kang makain at mamatay sa gutom, di ba?" Napangiti siya, pero halatang may gumugulo pa rin sa isip niya. Lumipas pa ang mga araw at hindi ko na napansin kung paano naging espesyal si Claire sa akin. Madalas ko siyang hinahatid hanggang sa labas ng eskinita. Bago kami maghiwalay ng daanan pa uwi, may mga sandaling tumatagal lang kami doon na parehong tahimik. Nag-iisip kung bakit parang ang hirap umalis sa trabahong ito, kahit pareho naming gusto nang umalis. Pero tulad ng nangyari sa iba isang araw, bigla na lang siyang nawala. Walang paalam, walang kahit anong clue. Tinanong ko si Nestor, sabi lang niya nag-resign na daw. Pero auntie, hindi ako naniwala. Mula noon, parang natuyo na yung boses ko at madalas na mapanis ang laway dahil tahimik lang ako sa bawat shift, ginagawa ang trabaho. Pero ang utak ko lumilipad,
iniisip kung saan dinala si Claire. At tuwing darating ang puting van sa 10 oras ng gabi, habang pinapanood kong isinasakay nila yung mga sealed na lata sa likod, hindi ko maiwasang mapaisip. Baka isa na siya sa mga iyon. Minsan ay sinundan ko ng tingin yung van habang palabas ng compound, auntie, tapos sa main gate, may sumalubong na 3 lalaki na nasa ibang sasakyan. Yung isa nagbigay ng sobrang makapal doon sa nasa van. Siguro pera ang laman. Tapos yung isa nag-thumbs up lang sa kabilang bintana ng van bago nila mabilis na pinaandar yung sasakyan. Pagbalik ko sa loob, napansin kong bukas ng kaunti yung ikatlong freezer, yung sinabi ni Mang Cesar dati na wag kong bubuksan na pinaglalagyan ng raw materials. At dahil curious ako kaya sinipat ko ang laman nun. Nanlaki yung ulo ko nang nakita yung label na for cutting, item number 47. Female 22 years old. Auntie, nanginig ang kamay ko sa sobrang kaba. Natigilan ako at napaisip. Ito ba yung babaeng ilang araw ko nang hinahanap? Takot na takot ako ng sandaling iyon at nandiri at the same time, kaya't halos maduwal ako habang isinasara ko yung freezer. Kahit natatakot, ay hindi ko maiwasang mangilid ang mga luha ko. Dumaan pa ang ilang araw at pinilit kong hindi magpahalata at magtrabaho ng normal para hindi ako pagdudahan. Hindi ko na nga alam kung anong nangyari sa ibang kasamahan ko dahil bigla na lang silang hindi pumasok. Ang sabi ng supervisor ay sabay-sabay silang hindi nagpaalam at ang masama pa, nagkataon pang pareho silang nag-overtime ng gabi sa huli nilang duty. Pinagdugtong-dugtong ko ang mga naobserbahan ko at nakabuo ng isang plano. Kaya nung sumunod na araw, ay hindi na ako pumasok. Umalis na ako agad-agad after ng shift ko. Auntie, mahirap na. Hindi na ako nagpaalam kahit kanino. Yung final pay ko ay hindi ko na rin kinuha. Basta pagka-out ko nung araw na yon, dumiretso na ako palabas. Kahit may nagbabantay pa sa gate at may tumatawag sa akin para bumalik. Sabi pa nga nung supervisor namin, "San ka pupunta? Hindi ka ba mag-o-overtime?" Pero hindi ko na siya sinagot. Basta naglakad na lang ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa highway at naghintay ng masasakyan. At saka ng araw na yon, sa iba munang bahay ako nakituloy dahil baka masundan pa nila ako kung sa dati kong tinutuluyan ako dumiretso ng uwi. Buti na lang wala naman daw naghanap sa akin. Maliban sa pag-aligid ng isang aso na higit na malaki kaysa sa karaniwan. Kasama ang ilang aso na may galis at nakakalbo ang mga balahibo. Karaniwang inaabot daw ito ng hating gabi bago magsilayasan. Iyon ay sang-ayon lang sa mga pinaghabilinan kong kapitbahay ng aking kwartong inupahan. Sa ika-4 na araw kusa namang tumigil ang mga hayop sa pagpunta sa hindi nila malaman na dahilan. Makalipas ang ilang linggo, nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na bakery sa medyo malayong lugar. Tahimik lang doon, amoy tinapay sa umaga at kape na bagong giling, walang ingay ng makina o amoy ng masangsang na karne. At doon, nakita ko ang isang tindera. Tahimik din, pero may ngiti na parang matagal ko nang nakita. Sabi ko pa nga, parang kilala kita. Ngumiti siya sabay sabi, "Siguro, sa lugar na pareho nating gustong kalimutan." Ngayon, Auntie Christy, may asawa na ako at may mga anak na rin. At kung tatanungin mo kung sino ang napangasawa ko, hulaan nyo na nga mga ka-mystery. Sino pa nga ba? Walang iba kundi si Claire. Amazing, hindi ba? Huwag nyo nang alamin kung ano talaga ang nangyari bago siya nawala sa pabrika. Kagaya ko ay kusa pala siyang umalis ng maramdaman na lagi ding may nagmamatsyag sa kanya. At ngayon, Auntie, 2 dekada na ang lumipas. Pero minsan pag nakakakita ako ng puting van sa kalsada, ay hindi ko maiwasang maisip ang mga dati kong kasama na sina Boyet, Nestor, pati si Mang Cesar. Naging laman din kaya sila ng mga delata na ginagawa namin sa factory? Paano kung lahat sila ay ginawa na ring canned goods noon? At kung ganun nga sana hindi naman ito nakarating sa mga hapagkainan natin.